ng pagbabago. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino, nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ito po ang pagpapatuloy ng special coverage ng ABS-CBN sa malagim na hostage-taking sa lungsod ng Maynila. Madugo ang wakas ng hostage drama sa Quirino Grandstand, lungsod ng Maynila na tumagal ng halos 11 oras. Patay ang hostage taker si Senior Inspector Rolando Mendoza, isang pulis na natanggal sa serbisyo. Ito'y kinumpirma ni Virgilio Martin ng Manila Health Department na nag-ikot sa mga paggamutan. 7 sa mga bihag ang patay din. 8 pa ang ginagamot ngayon sa iba't ibang mga ospital. At live mula sa Grandstand, ang ating kasamang si Julius Babaw. Julius? Maraming salamat, Ted. Hindi maisalarawan ang lungkot na nadarama ngayon sa naging ending dito sa hostage drama na tumagal ng mahigit kumulang 12 oras. Ayon sa impormasyon na nakalap natin mula sa Philippine National Red Cross, umaabot sa 4 ang kumpirmadong namatay dito sa nangyaring hostage drama at 4 ang pinaniniwalaang buhay. Yung kalagayan ng ibang mga hostage, Ted, ay inaalam pa rin natin hanggang sa kasalukuyan, maging ang kanilang mga pangalan. Pero katulad nga ng nabanggit natin, ay talagang malungkot ang sitwasyon ngayon dito. At ito nakikita nyo ang ilang eksena dito sa nangyaring ending ng hostage drama. Sa ngayon ay makikita pa rin natin itong bus na pinagganapan nitong hostage drama. Subalit ngayon po, ang pawang makikita na lamang dito ay mga pulis na siyang nag-iimbestiga at mga bakas ng naging malagim na ending ng naturang hostage drama. Basag-basag po ang mga salamin at maging sa loob ay pasensya po, pasintabi sa mga nanonood sa atin ay kalat po ang mga dugo sa loob ng bus. Itong hostage drama, Ted, ay nagsimula bandang alas 10:15 ng umaga kanina nang ito nga ay galing dito sa Fort Bonifacio o Fort Santiago. Sumakay daw po dyan si Ginoong Mendoza kung saan inihag niya na yung kanyang plano na mang hostage. Pagkatapos noon ay dinala dito sa Quirino Grandstand yung bus kung saan dito na talaga naganap itong kabuuan ng hostage drama. Subalit nagkaroon ng talagang problema kanina ng bandang gabi ay pumunta rito itong kapatid nitong si Ginoong Mendoza para ipakita sa kanya itong liham na galing sa ombudsman. At ang mabasang araw itong ni Ginoong Mendoza, itong liham ay lalo itong nagalit dahil ang nilalaman itong liham ay walang garantiya na maibabalik ang kanyang nawalang panahon sa Philippine National Police at maibabalik ang mga benepisyong nakuha sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis na itong kapatid nitong si Mendoza kung saan nagkaroon nga ng tensyon dito sa may harap ng police precinct. Ito pinapakita natin ilang eksena na pilit na inaresto itong kapatid nitong si Senior Inspector Mendoza at pagkatapos po niyan ay sunod-sunod na ang putok na ating narinig. So, inaalam pa rin natin na Ted kung ano ang magiging kalagayan ng ilan pa sa mga hostage o naging hostage nitong si Ginoong Mendoza. Subalit ang malinaw sa ngayon ay patay na po itong hostage taker. So yan muna ang makaganapan dito sa aking kinalalagyan, Ted, mula sa Quirino Grandstand. Balik muna sa iyo. Salamat, Julius. Samantala, decorated policeman si Senior Inspector Rolando Mendoza at ang hindi umano
paglabas ng report ng ombudsman sa kanyang kaso ang dahilan kung bakit siya naging desperado at ng hostage. Eksklusibo pong nakipag-usap kanina sa ABS-CBN News ang hostage taker at inilabas ang kanyang hinaing kung bakit siya humantong sa pang-hostage. Nagpapatrol, exclusive, George Carino. Habang ginaganap ang negosasyon kanina sa Quirino Grandstand, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap sa telepono ang hostage taker na si Senior Inspector Rolando Mendoza sa pamamagitan ng isang dating pulis na malapit na kaibigan ng hostage taker. Pinoproblema ni Mendoza ang kasong robbery extortion na isinampalaban sa kanya noong April 9, 2008. Basta daw siya sinibak sa serbisyo at hindi sinabihan kung ano desisyon ng ombudsman. Kaya ang kopya ng desisyon ng ombudsman ang hinihingi niya. Kailangan ko ng yung final order ng ombudsman. Kasi yung dismissal ko ng ombudsman, ito pa 7 months. Tapos yung motion ko, 9 months na, wala pa silang sagot. Tapos meron pa akong tatlong sulat, handwritten na sulat, kay Mercedes Gutierrez. Tatlong sulat lang, wala pang sagot yun. Giit ni Mendoza parang pinersonal siya ng PNP. Napersonal ako siya ito, kung pinismis ako ng NCRPO sa pulis. Disqualified na akong bumasok sa ibang ahensya ng gobyerno. Tapos wala pa yung benefits na matatanggap ko. Mga salita na ng desperado ang sumunod na binintiwan sa akin ni Mendoza. Ano bang saysay? Ano bang halaga ng buhay ko? Wala naman ang buhay ko sa ginawa nila. Kung hindi nila ako a-action na maganda, sasayangin ko na ang buhay ko. Nagtataka ang dating kasama ni Mendoza kung bakit ganong magsalita ang kaibigan niya. Isa daw matino at decorated na pulis, si Senior Inspector Mendoza. Sinasabitan pa ni Mayor Fred Lim yan. Laging kasama yan sa outstanding policeman. Hindi rin umano kapani-paniwala na madiin sa hulidap ang kaibigan niya dahil minsan na ding napatunayan ang katapatan nito sa malaking pera. Binibigay sa kanya, no? Ano yung pera? Yung pera, create mga bago. Time of Marcos to. Huli niya, na-intercept niya. Siya ang sikat na, General Cabrera. Sinubukan pa uli naming tawagan ng hostage taker pero hindi na namin makontak. George Carino, Patrol ng Pilipino. Hanggang ngayon, hindi pa rin makumpirma ng Manila Police District kung ilan talaga ang bilang ng mga namatay sa hostage taking. Patuloy pa raw umiikot sa mga pagamutan ang mga taga-homicide division ng Manila Police para kumpirmahin ang bilang ng mga biktima hanggang ngayon. Live mula sa Grandstand, nagpapatrol George Carino. George! Ted, ang may bibigay lamang nilang kumpirmasyon ay patay si Senior Inspector Rolando Mendoza. Pero doon sa mga hostage ay hindi makapagbigay ngayon ng kumpirmasyon ang Manila Police District. Hanggang kanina ay nagsisimulang umikot sa mga ospital na posibleng pinagdalhan itong mga opisyal at operatiba ng Homicide Unit ng Manila Police District. Hindi pa kasi nila malaman kung sino sa mga biktimang ibinaba na may sugat ang maaring namatay dito nga sa marahas na hostage taking na ginawa ni Senior Inspector Rolando Mendoza. Sa kasalukuyan ay magmula dito sa parte ng bandang Malate hanggang pababa sa bahagi ng Binondo at Santa Cruz ay isa-isang chinecheck, hindi lang sa pamamagitan ng telepono kundi personal at aktual na pinupuntahan nitong mga pulis ang mga ospital para malaman ang kalagayan ng mga biktima. Hindi lang yung mga namatay kundi pati yung mga nasugatan dahil bahagi sila ng insidenteng ito na naganap dito kanina sa Quirino Grandstand. Sa kasalukuyan, Ted, dito sa Quirino Grandstand ay patuloy na sinusuyod ng Scene of the Crime Operatives ng Philippine National Police itong bus na